Bakit ako pinalo? Ang kasalanan ko lang naman hindi ko napansin yung tawag. Nasa end of the road na ako, wala na eh. May pag-asa ba na makadama ng pag-ibig sa kanilang ama? Alamin ang kasagutan dito lang sa The 700 Club Asia, #TSCA Father's Love, susunod na. A blessed day to all of you. We welcome you to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Saan mang panig ng mundo kayo naroroon, nawa ay nasa mabuti at payapa kayong kalagayan. Felici, matanong kita, paano kayo minahal ng inyong ama? Ang description namin kay Daddy was, he was a hands-on dad. Wow, I love that. Hands-on So dad. involved in each and every one of you. And how many were you? We're 9. Oh my Peter, we're Lord. 9. Of course, he's not a perfect dad. Like Yeah. all of us naman are not Yeah. perfect. Wala No? naman But perfect. what we really appreciate about him is that he really engaged with us individually and as a group. How about you? How about you? My dad was, in a certain sense, a hands-on dad, but he also he was so interested in how we performed our extracurricular activities as well as academics. He was like, he will not forget yung grade mo nung last grading period. Oh, wow. Hindi ba 72 ka lang? Siguro matalino yung dad Meron mo. siyang photographic memory. But he was also an encourager. Sa una nating kwento, lumaki si Patricio na walang pagmamahal na nadama mula sa ama. Sa halip, maltrato ang kanyang naranasan. Makatama pa kaya siya ng pagmamahal mula sa ama? Panoorin natin ang kanyang kwento. Tama na po, Dad. Tama na po. Tama na po. Ang mga kalupitang dinanas sa kamay ng ama ay nag-iwan ng katanungan sa isip ni Patricio. Bakit ako pinalo? Ang kasalanan ko lang naman hindi ko napansin yung tawag. Napakalaking kasalanan para ako ganito na makatindi yung aking parusa. Sa paglipas ng panahon, paghihiganti ang naging bunga ng lahat ng hagupit. Mga kapatid ko, pag ako na yung nagbabantay, yung ginagawa sa akin, ginagawa ko sa mga kapatid. Yung sakit ng palo na nadadama ko noon, ganun na rin ako katindi mamahal. Kamay na bakal ang naging panuntunan ni Patricio sa buhay. Nang tumungtong siya sa 8 gulang, ay dala pa rin niya ang prinsipyong ito. Nakapag-asawa si Patricio sa edad na 21. Nang mabuntis ang kanyang asawang si Estelita, kinailangan niyang mangibang bansa upang matustusan ang sinisimulang pamilya. Service butler ang kanyang naging trabaho doon. Hindi ito yung trabahong gusto ko. Nanganak si Estelita kaya nagdesisyon si Patricio na umuwi ng bansa matapos ang 5 buwan. Sa kanyang pag-uwi, bisyo ang kanyang nakahiligan. Sa pagbibisyo ko, pag-iinom, pagsasabong, pagsusugal, parang may nararamdaman ako doon. Tanggap ako dito, maganda ang tinginan namin dito. Ramdam mo talaga yung masaya ka doon. Ako'y natuto na magbisyo. Nasasaktan ko na yung asawa ko, pati mga anak ko. Yung po lagi, pag ganyan po nakakainom siya. Tapos po yung mga bata talagang, pag narinig ko na po siya, itatago ko na po sa kwarto. Yung bunso ko pong lalaki, naalala ko po. Meron lang po siyang nagawang hindi maganda. Pinagpapaguyan, awang-awa po ko, sana po. Pag ako'y nagalit, talagang matindi. Ganun ang pagiging tatay ko. Pag sinabi ko, dapat nangyari. Kung hindi, tatamaan ka. Katulad din ng tatay ko noon. Nakapagtrabaho muli si Patricio sa ibang bansa. Sa isang construction site sa Kuwait na destino si Patricio. Sa loob ng 9 na taon ay pabalik-balik siya ng Pilipinas upang makapagbakasyon. Ngunit sa bawat pag-uwi ay pagdurusa ang naranasan ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagkalulong sa bisyo. Serenita! Serenita, halika nga rito. Ipaganda mo ako. Nagugutom na ako. Ipaganda mo ako ng pagkain. Ano pagkain mo? Hindi ko mahanda. Ay, hindi mo paganda ng pagkain. Kaya mo naman kain eh. Hindi ko paghahanda ng pagkain? Ha?
Talagang sinakal po niya ako. Yung leg ko po talagang inano niya sa mesa. Hindi ko nakaya. Sabi ko ganun. Nagpatuloy ang buhay para kay Patricio. Muli siyang bumalik ng Kuwait upang magtrabaho. Isang pangyayari ang bumago sa isip ni Patricio. Ay isang gabi, nakita ko sa Kesame, parang nakita ko yung mukha ng pamilya ko. Yung mukha na yun, yung mga panahon na sila ginugulpi ko. Yung mukha nila, kitang-kita ko yung hirap na inaabot lamang. Pinapalo mo, yung sinasakal mo, sinisisa. Sabi ko, laki pala ng kasalanan ko. Hindi ko namalayan. Lumuhod ako sa Panginoon. Umiiyak ako, humingi akong tawad. Yun yung, kaya nga nasasabi ko, yun yung encounter ko sa Diyos. Magmula noon, sinikap ni Patricio na masumpungan ng Panginoon. Naimbitahan siya sa isang simbahan sa Kuwait at doon niya isinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Unti-unting lumago sa pananampalataya si Patricio. Sa puntong iyon, kinalimutan na niya ang lahat ng bisyo at nagsimulang sumunod sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nagsimula rin siyang magbahagi ng salita ng Diyos sa kapwa Pilipino sa Kuwait. Pagkatapos ng kanyang kontrata, umuwi sa Pilipinas si Patricio. Sinikap kong gawin na maipadama sa pamilya ko yung isang totoong tatay. Nung ako'y umuwi, isang bagong tatay ang nakita nila. Naging mapagmahal na asawa na siya. Hindi na po siya nagiinom, hindi na nagsusugal, hindi na po niya kami madalas na pinapalo. Natuwa po kami na malaki yung pinagbago po ng aming father. Abot-abot yung pasalamat ko sa Panginoon dahil nagbago ng lubusan yung mga pag-uugali niya noon. Naging mabuti na, naging servant na ng Panginoon. Nagkapatawaran ng kanyang buong pamilya. Isang bagay ang natutunan ni Patricio. Jesus is incomparable Father. Lahat ng iniisip niya, lahat ng ginagawa niya para sa ikabubuti mo. Nakapagsimula si Patricio ng Bible study sa kanyang tahanan at nakapakinig ang kanyang mga dating kabarkada sa salita ng Diyos. Taong 1988 ay naging ganap na pastor si Patricio. Sa ngayon, nakatuon ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos bilang bishop ng isang simbahan sa Bataan. Patuloy siyang ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Kung ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos at sisikapin mong masunod siya, yun yung the best na buhay na pwede mong maranasan. Alam mo, Felici, looking at Patricio, no? Yung baggage of anger and bitterness na unresolved sa kanyang buhay, dinala niya ito sa kanyang marriage at kanyang pamilya. Kaya yung phrase na hurt people, yes, yun ang nangyari sa anak niya, no? Yes, and I see rin yung kahalagahan ng halimbawa ng magulang, di ba? Oo, Talagang, correct. sabi nila, character is caught and not taught. Correct. But whether it's good or bad character, That's right, yun that's ang right. napapasa. Yeah. You know? But we have a God who sets us free. And his encounter, Patricia's encounter with the Lord, set him free. Yeah, he knew it was not a dream, but it was a real encounter that God showed up in his room. Yeah. That's how gracious and loving our God is. Amen. Much like the love of our Father in heaven, the love of earthly fathers must be sacrificial, selfless, patient, kind, and forgiving. It must be constant and unchanging. Hindi ito naranasan ni Patricio, but when he came to know Jesus and accepted him as his Lord and Savior, the love he felt more than compensated for what his earthly father failed to give. And he was able to pass on that love onto his own children na kanya ring pinagmalupitan. The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 8, verse 6, "Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist." Mahalaga ang pagdisiplina sa ating mga anak. Subalit, hindi dapat pairalin ang bigat ng kamao.
Kailangan ay magkaroon din ng compassion ang mga magulang sa kanilang mga anak. You're not supposed to discipline when you're still angry. Okay? May paalala nga si Apostle Paul na ating mababasa sa Ephesians chapter 6 verse 4. Ang sabi doon, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. If you are experiencing right now what Patricio experienced, what he had gone through in his growing up years, come to our Father in heaven and let Jesus, his beloved Son, into your life, into your heart, to give you that love that you missed from your earthly father. Kung gusto ninyong gawin yan, sumunod lamang kayo sa isang simpleng dasal na ito. Panginoon, patawarin niyo po ako kung nagtanim ako ng galit sa aking ama dahil sa kanyang kalupitan. Patawarin niyo po ako kung naipasa ko ang kalupitan ito sa aking mga anak. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin upang magbago. Salamat sa inyong unconditional love, na bagamat naging masama akong anak, pinatawad niyo ako at minahal. Simula sa araw na ito, sisikapin kong maging mabuting ama sa aking mga anak. Gabayan niyo po ako, Panginoon, upang may pamalas ko ang uri ng inyong pagmamahal sa aking mga anak. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung sumabay kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, kayo ngayon ay itinuturing niyang mga anak. Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ibahagi niyo naman sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa. Ang aming hotline number ay 873-70700. Naka-standby ang ating mga trained prayer counselors 24 hours a day, 7 days a week upang sagutin ang inyong mga tawag at i-address ang lahat ng inyong concern. Partners of CBN Asia lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Mabuti ang Diyos. Sa murang edad ni Joey ay iniwan sila ng ama. Nagdulot ito ng matinding paghihirap sa pamilya. Joey, bakit ka umiiyak? Kasi po, mamamatay na kami sa gutom ng mga kapatid ko. Sabi niyo po, may awang Diyos. Sabi niyo po, bibigyan niya kami ng pagkain. Pero hanggang ngayon, wala po. Sa kabila nito ay patuloy ang paniniwala ng kanyang ina sa grasya at kabutihan ng Diyos. Completely, talagang dineserted kami ng tatay ko. As if we are non-existing, hindi kami nabubuhay. Napakasakit. Na alam mo na hindi ka mamumuhay ng gano'n, pero bakit nagkagano'n ang buhay mo? Napakasakit. So I turned myself to drugs. Hindi nakapagtapos si Joey sa kanyang pag-aaral dahil sa nagumon ito sa bisyo, bukod pa sa kahirapang pinagdaraanan ng pamilya. Sa kabila ng halos wasak na buhay, pinalad namang makahanap ng isang butihing asawa si Joey sa kanyang murang edad. Gayunpaman, pagamat napakabuti ng asawa,
hindi nito na-impluwensyahan si Joey upang talikuran ang mga bisyo. Sa harap ng patong-patong na hamon sa buhay, namatay pa ang panganay na anak ng mag-asawa. Sa panahong iyon, naalala ni Joey ang pananampalataya ng kanyang ina sa Diyos. Talagang nasa end of the road na ako, wala na eh. Kaya I asked him na, Lord, Panginoon, ito na, ikaw na, ayoko na, pagod na ako. Binigay ko sa kanya ang buhay ko na, lead me. Ikaw ang mag-lead sa akin. Hindi ko na kaya i-lead yung buhay ko. Pagod na ako, i-lead mo ako. Pinagkatiwala ako lahat sa Panginoon. Gusto tulungan niyo po ako. Nang isinuko ang buhay sa Diyos, namulat ang mata ni Joey sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ibinangon siya ng Diyos, nagkaroon siya ng trabaho at natigil ang kanyang mga bisyo. I would say na buhat noon ang nakilala kong Panginoon, talagang pati laswa ng bibig ko nawala. Nung makilala niya ang Panginoon, ibang-iba talaga siya. Hindi na siya humawak kahit minsan ng drugs, hindi na rin siya nagsusugal, and I'm really proud of him. Patuloy ang mga hamon sa buhay ni Joey, lalo na noong magtungo sa London upang magtrabaho. Ina-play kita sa London. Nakarating ako sa London, and after 3 months, 4 months, minaltrato naman ako ng amo ko. So I decided to run away. Wala akong kilala. Siguro after 3 months na pagtatrabaho ko sa London, England, I was stranded. I lived my life like mas masahol pa sa namamalimos. Ang paniniwala niya sa Diyos ang nagbigay kay Joey ng lakas at pag-asa sa gitna ng dinaranas na hirap. Kako, kung ito panibagong pagsubok na naman sa buhay ko, Lord, nasa iyo ako. Alam ko, kahit na stranded ako, God will make a way. Tunay ngang gumawa ng daan ang Diyos na muling makabangon si Joey. Sa tulong ng mga kaibigan ay muling nakahanap ng trabaho si Joey sa London. Ang biyayang trabaho ng Diyos ang nagbukas ng pinto upang makapaglingkod si Joey sa Royal Palace sa London. Isang bagay na di akalain ni Joey na mangyayari sa kanyang buhay. I was working with Buckingham Palace, St. James's Palace, Clarence House, Kensington Palace. I was the representative ng company ko. So, pag may trabaho sa palace, it's got to be me. Kay Prince Philip, yung kanyang coronation dress, ginawa namin yun. Si Prince William nung kasal niya, si Harry. Sa matagal na pagtatrabaho sa London ay nakuha na ni Joey ang kanyang citizenship. Dinala niya ang buong pamilya sa London upang manirahan doon kasama niya. From the murky waters of Tondo, Manila, he took me to the land overflowing with milk and honey. The things that I haven't dreamed about, my God showed me. And up to now, at this moment in time, I can't comprehend the goodness that God gave me. That goes to show that the way we start off doesn't necessarily mean we're going to end up that way. Because God has the power to change our destiny, especially when we make Him first in our lives. From brokenness to breakthrough. Oh, grabe talaga. Turning to alcohol, my friends, or drugs, or any other destructive vices to bury your hurt, bitterness, or anger is not the solution to what you are going through. Only God can ease your pain and heal your brokenness. The Bible tells us in Psalm 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those that are crushed in spirit. Nakita natin yan sa kwento ni Joey. God healed Joey from the physical and emotional hurt he went through when his father abandoned the family. God restored his broken life and his shattered dreams when he accepted Jesus into his life and made him the focus of his life. Kung katulad ni Joey noon, kayo ay punong-puno ng galit sa inyong ama. Tandaan nyo na mayroon tayong mapagmahal na ama sa langit. Mahigit pa sa pagmamahal ng ating ama sa lupa ang ipadarama niya sa atin.
Hayaan ninyong ipagdasal ko kayo. Lord, maraming salamat sa inyong salita. Sabi, kahit makalimutan kami ng sarili naming mga magulang, hindi mo kami makakalimutan, Panginoon. Lord, salamat at nakikita mo ang aming sitwasyon ngayon. Bigyan niyo po kami ng biyaya, the grace, Lord, na makapagpatawad sa aming mga magulang, Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakaalam kung paano kami nasaktan, Panginoon. At dala-dala namin ang sakit na ito hanggang ngayon. Tulungan mo kaming mag-heal, Panginoon. Lord, right now by faith, I forgive my mom, I forgive my dad for whatever it is that they have done, Lord, to me. And I trust, Lord, that you, my Heavenly Father, Lord, are caring for me right now and watching over me right now at maganda ang plano mo para sa aking buhay. Bigyan mo po ako ng wisdom to follow you, to please you, to honor you, and to experience a life being loved by you unconditionally and eternally. In Jesus' name, amen. 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 And many of those that are watching right now are waiting for us to pray for you. And the good news is this, the Lord wants to heal you. So let's bring our faith together and ask God, expecting that you will receive your miracle. Heavenly Father, we pray for all those that are watching this very moment, those that are not only hoping, but beyond hope, they are expecting to be healed because you're a miracle-working God. So even now, we declare the power of your name to every type of sickness, infirmity, right this very moment. And we say to you, in the name of Jesus, you can no longer stay in that body. You need to go. Sickness, you are defeated. You were defeated 2,000 years ago on the cross. So be healed in Jesus' name. Amen. There's someone that the Lord is healing. Your right knee has water because you twisted it and you're in pain. The Lord is supernaturally aspirating the fluids that are building up on your right knee. Receive that healing in the name of Jesus. There's also someone right now with severe lower back pain. You're feeling a sensation. The Lord is healing your back from the top of where your neck is onto your lower back. The Lord is healing and touching you. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone also with cervical cancer, you're just in your late 30s. The Lord is removing every cancer cell in your body. Receive that healing in the name of Jesus. There's also someone, you're going through dialysis. The Lord has heard the cries of your heart. He is supernaturally revitalizing and giving you brand new kidneys. Receive your healing in Jesus' name. There is a child who is going to go through open heart surgery. The Lord is laying His hand upon the hands of the surgeons and all those involved, and He will heal that heart and give that child a new heart. In Jesus' name, amen. 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 A prayer, a phone call, a bag of relief supplies can spark change in the lives of many. Take part in this transformation. For your donation of 500 pesos to CBN Asia, you'll receive exclusive audio streaming access to Pat Robertson's Putting On the Armor of God. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Become a CBN Asia partner today. How we're gonna get through this? We don't have a home. How we're gonna rebuild? Puno ng lungkot at panghihinayang ang 53 taong gulang na si Sam habang pinagmamasdan ang nawasak niyang tahanan. Nasira ang kanyang bahay nang mabagsakan ito ng malaking puno sa gitna ng pananalasa ng bagyong Mawar sa Guam noong Mayo. I really never went through something like this where I lost everything. Malaking hamon kay Sam kung paano babangon mula sa trahedya. Hindi kasi sapat ang kanyang kita bilang security guard para mapaayos ang nasirang bahay. Kaya sa loob ng kanyang sasakyan na lamang siya
pansamantalang naninirahan. It's really hard if you're living on paycheck to paycheck. Sa gitna ng trahedya at kawalan ng pag-asa, natutong tumawag si Sam sa Panginoon. I never prayed so much in my life. In one day. Until that day. Pag-asa ang dala ng Operation Blessing. Isa si Sam sa mga naging benepisyaryo ng rehabilitation project ng Operation Blessing. Pinatayuan siya ng Operation Blessing ng isang container house para kanyang maging bagong tahanan. Naging posible ito dahil na rin sa suporta ng mga donors at partners katulad ng Philippine Airlines, 3K Construction at pamahalaan ng Guam. We're just so blessed that Operation Blessing was able to come in and really help us and help a lot of the people most in need. Para makumpleto ang bagong tahanan ni Sam, hinandugan din siya ng mga regalo mula sa mga residente ng komunidad na kanyang pinagtatrabahuan. Our whole entire community has been donating kitchen appliances, a bed, gift cards, and microwave, and we're just so happy to help her. Hindi natatapos ang pagtulong ng Operation Blessing sa pagbibigay ng mga pisikal na tulong. Malaking bahagi ng pag-abot ng Operation Blessing ay ang pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon na dala ay pag-asa at kapayapaan sa mga taong nangangailangan. Sa tulong ng mga taong nagmamahal kay Sam, naibahagi sa kanya ang mensahe ng Panginoong Hesukristo na dala ay kapayapaan at kaligtasan. Nakakatuwa talaga kasi nakaka-touch tayo, nakaka-share tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Nakikilala nila at nararamdaman nila ang Panginoon. It feels good to be here because this is my home. I prayed so hard. I was already about to give up, but He answered my prayers. He sent you guys to me, and I thank the Lord for that. When natural calamities hit us like the destructive tropical storms or when the coronavirus knocked the world to its knees, we wondered why such a loving God would allow such tragedies. May pahayag si Jesus tungkol dyan. Ang sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kapag nananalig tayo sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin anuman ang hamon na ating haharapin. When Sam, who admitted he'd never been to a church for a long time, called on God for help, her prayer was granted through Operation Blessing, the humanitarian arm of CBN Asia. God is using Operation Blessing not only to provide material assistance to people in need, but also for them to know Him and glorify Him. Kaya, for those who want to be part of what the Lord is doing through Operation Blessing, you can visit our website or call the numbers on your screen or go to cbnasia.org/media center. The love of our Heavenly Father for us is unfathomable. He gave His only Son as a sacrifice for our sins to give us new life and be able to spend eternity with Him. What is even more difficult to grasp about our Father's love is how much He loves each one of us like there's only one of us. Imagine, so personal. In Matthew 18:12-14, it's written, if a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, truly, I tell you, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. Thank you all for watching. We hope that you've been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more.
Ngayong Martes, Ano ang epekto ng pambubuli kay Ronald? bakit na-depress si Roy? Lord, wag mo na akong gisingin the next day. Kasi it's just the same day. Paano bubuhayin ni Raz ang kanyang pamilya matapos mawala ng trabaho? Lord, ano to nangyayari? Nagsasabay-sabay, Lord. Paano na? Paano ako magfa-function well? Alamin ang mga kasagutan sa God Will Provide. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.